Hello mga Lods! Welcome back ulit dito sa YouTube channel ko, Nerwak Vlogs, Vancouver, Canada. So pasensya na kayo at bihira lang tayo makapag-upload ng video gawa ng napaka-busy talaga. Araw-araw yung part-time natin tapos wala na tayong oras na kuha ng video sa sobrang pagod. So itong araw na to, Monday ngayon, so happy Easter Monday sa lahat. Gawa ng meron kasi tayong part-time na araw-araw natin ginagawa, kaya matagal tayo nakakapag-upload ng video dito sa ating channel. So ang ganap itong araw na to is magbibenta lang tayo ng bote dun banda sa may Burnaby. Mas maganda dun kaysa rito sa malapit sa amin. So napakaganda ang panahon ngayon, medyo mainit na. Nasa positive 18 degree dito sa Vancouver, Canada. Pero nag-hoodie lang ako kasi nga baka malamig yung hangin di ba? So samahan nyo ako, magbibenta muna tayo ng bote doon sa may Burnaby. Tara. So pakita ko sa inyo yung itsura ng labas ngayon dito sa Vancouver. So kung makikita nyo, masyado lang maganda yung panahon. Makikita nyo yung langit, blue na blue. So dito tayo dumaan sa may Marine Drive kasi medyo matraffic dito sa may 49 Avenue. Dito tayo daan sa may Marine Drive. Medyo maayos dito, malawak yung daan, kaya dito tayo dadaan. So ayun, so pasensya na po kayo, bihira lang tayo nakapag-upload ng video dito sa ating channel. Gawa ng napakapagod na talaga na galing ka sa full-time job tapos didiretso dun sa part-time. So napakapagod mga lods, no? So tinitiis pa rin natin yun gawa ng meron tayong plano. Meron kasi kaming plano pagdating ng panahon. Plano namin kumuha ng bahay rito sa may, hindi rito sa Vancouver, siguro doon sa may bandang malayo, sa may South Surrey. Kaya kumuha kami ng part-time, yung cleaning business namin. Gawa ng gusto agad kami makaipon ng pangdaw ng bahay. So yun yung dahilan mga lods, So samahan nyo ako nitong araw na to, kanong ganap natin. At least kahit pa paano may share ko rin sa inyo yung live update namin dito sa Vancouver, Canada. So ganito po yung daan dito sa papuntang Marine Drive, going to, baka dito lang tayo dadaan sa may Victoria, tapos diretso na tayo sa may Imperial. So ayun, so ako lang walang pasok nitong araw na to at bukas, si Mrs. naman may pasok. So bali ang sitwasyon namin dito sa Canada mga lods, yung anak ko may pasok sa school, at the same time may trabaho, tapos si Mrs. may trabaho rin, ako may trabaho rin, so tatlo kaming may trabaho, So ganun ang sitwasyon namin dito sa Canada. So bihira lang kami sa ngayon, bihira lang kami makagala gawa ng yun nga, may pinaglalaanan kami sa aming part-time. Kumbaga dapat makaipon kami ng pangdaw ng bahay, or sana nga hindi naman sa mabilisan or ang amin lang makaipon kahit pa paano ng pangdaw ng bahay, gawa ng pamahal. So pati yung renta pamahal ng pamahal, so kailangan makaipon. Grabe yung balita ngayon sa Pilipinas. Grabe yung taas ng gasolina doon. Grabe, hindi
137 dito doon sa probinsya namin. Walang iya, grabe ang pagtaas, ang bilis. Dito sa Canada tumaas naman pero hindi ganun kabilis, minsan bumababa rin dito. Doon sa Pilipinas talagang nakakaawa naman yung mga tao doon. Siyempre yung walang hanap buhay, may hanap buhay pero ang baba ng sahod. Ay nako, napakahirap ng buhay mga lods. Balitang balita rito kasi sa Canada yung nangyayari sa Pilipinas. So hindi ko akalain na umabot ng ganun kataas yung per liter ng gasolina doon, tsaka yung crudo. Sana naman mabigyan ng solusyon yung mga ganung problema sa Pilipinas. Ang maapektuhan kasi niyan yung mga ordinaryong tao lang, yung mga nagko-commute, yung mga jeepney driver, taxi driver, lahat ng driver sa Pilipinas, yung mga pumapasada, yung number 1 ng tsaka yung mga taong nagko-commute. Ay naku naman, sana naman po magawa na ng paraan yan, kung anong hindi puro puro nakaw na lang. Sana maawa naman yung mga gumagawa ng mga sa ating gobyerno. Ay nako, saklap. Dito sa Canada tumaas yung gasolina pero hindi ganun kataas, centavos lang ang taas pero dun sa Pilipinas talagang hindi siya centavo peso to peso talaga ang taasan ng gasolina Ay nako, at ganun nga. So medyo mainit na ngayon dito mga lods, sana nag t-shirt na lang ako. So medyo malayo yung bintahan ng natin, ng bote. Meron dong malapit sa amin, kaso nga lang diskumpiyado ako Hindi siya masyadong binibilang yung bote, tapos ginaganon-ganon na lang dun sa nila, computer. Tapos parang hindi ka pakaniwala ba na mabibilang nila ng ganun kabilis. Hindi kagaya rito, isa-isa talaga. Dito sa pupuntahan ko ngayon, iniisa-isa niya talaga yung bote. So mas maganda rito, kaya kahit na medyo malayo to sa bahay, ayos lang, sabay pasyal na rin. So ayun, so nandito na tayo mga lods, dito sa may Burnaby Battle Depot. Ayan, so magbibinta muna tayo ng bote. Kunti lang naman yan, 2 bag. Medyo magulo kasi sa bahay, kaya bibenta na lang natin, at least makakapera pa tayo. So tara, binta muna natin to mga lods. Tapos na tayo. Tapos mamaya punta tayo sa Metro Town, tingin-tingin tayo ng accessories ng sasakyan. Pakita ko sa inyo kung saan banda yun sa Metro Town. So tara. A few moments later. So tapos na tayo mga lods, hindi na ako nakapag-video dun sa loob. So dun lang sa loob na nga. So dito sila nagpa-park sa labas. Punti lang kasi yung bote ko mga lods, kaya hindi ko na binidyohan. So kumita tayo ng $17 sa isang bag tsaka kalahati. So kahit pa paano nakakatulong pa rin So ayan, punta tayo ngayon sa Metro Town. Pakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng mga accessories ng sasakyan. So tingnan natin kung makakabili ba tayo, at isi-share ko sa inyo kung saan. So tara, samahan nyo ako. So on the way na tayo dun sa Metro Town mga lods. So makikita nyo yung mga cherry blossom na yan, tawag dito, natatanggal na. So napakainit mga lods, na feel ko na yung init. Sana nag t-shirt na lang ako. Pangit kasi yung nasa loob ng hoodie ko, medyo yung uniform ko sa clinic, kaya mahirap din. Titiisin na lang natin yung init.
Huwag lang natin hubalin yung hoodie. So, papunta na tayo dun sa Metro Town. Ayan, dito tayo dumaan sa may Nelson Street. Galing tayo dun sa may Rumble, Burnaby. Nagbenta ng bote. Tapos ngayon, dito tayo sa may Metro Town. Pakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng mga accessories ng mga sasakyan. So, dito lang yan sa may Metro Town, ano. Wala tayong ibang ma-vlog kundi ito lang muna. So, pasensya na kayo mga lods. At least meron akong na-share sa inyo. Napakainit mga lods. So, alam nyo naman, titipid muna ako sa konsumo ng sasakyan. Hindi muna ako gumagamit ng air condition. Medyo kaya pa naman yung init. Nasa 17 degree. So, ayos lang naman. Hindi naman siya literal na kagaya sa Pinas na mainit. So, ayos lang. So, malapit na tayo sa Metro Town, ano? Ano, napakaganda ng panahon. Sarap mag-swimming or maggala-gala sa tabing dagat. Tapos, may inihaw na pagkain. Wow! Sarap. So, paano yan? Nasa Canada tayo. Kapag gagala tayo or pupunta sa mga picnic na ganyan, camping, so kailangan planuhin. So hindi pwedeng ura-urada na pupunta kasi nga yung mga kasama natin sa bahay may mga trabaho. Yung asawa ko may trabaho, yung anak ko may pasok. Ngayon naman busy siya kasi may exam. So ganun ang buhay dito sa Canada. Lahat tayo ay busy. So, nandito na tayo sa Metro Town. Dito lang tayo nagparking. May ginagawa pa lang ano dito mga lods. Kondo yata to. Ayan. Ano? Diba? So, may initan ako. Ginawa ng parang underground dyan, no? Yan. Wala yan dati. So, lalagyan ng underground. So, dito na tayo sa Metro Town. So ganito lang ganap dito pag walang ginagawa sa bahay. Pasyal-pasyal din para mag-vlog. So yun lang yun. Diba? Nakakabagot din maghiga buong araw doon. Pwede naman sana mag-over kaso nga lang medyo mahina yung over ngayon. Kaya huwag na muna. So mamayang gabi may pasok tayo sa part-time. So, pasya lang muna tayo dito. Tingin tayo ng accessories ng sasakyan at pakita ko sa inyo kung saan banda dito sa may Metro Town. So, pasok tayo mga lods. Nandito na tayo sa loob ng mall mga lods. Medyo maraming tao ngayon. Holiday kasi kaya maraming tao. Yan. Doon banda maraming tao. So, huwag lang natin itutok yung camera sa kanila para hindi sila maano. So, nasa ano yun mga lods yung bilihan ng accessories ng sasakyan. Nasa ground floor, no? Malapit sa Walmart. So, pasok na tayo sa may Walmart. Dito banda. Ito yung tsura niya. Tapos Uniqlo. Ayan, bandang baba yun. So, dito tayo sa ground floor ngayon, tapos punta tayo sa baba. Ground floor ba to? Ground floor nga to kasi galing din sa car. So, baba tayo. Mga lods, no? So, nandito na tayo mga lods, no? Sa O2 World. Ayan. Makikita nyo. Ayan yun. So, pasok tayo sa loob. Makikita ko sa inyo. So, ito yung harap. Ayan. So, mga accessories ng sasakyan to mga lods, ano? So, nandito to sa pinaka-ground floor ng, ng Metro Town. So, doon banda TNT. Tapos sa TNT sa Walmart sa taas. So, yun. Kita natin sa loob. Hanap lang tayo ng accessories.
So marami silang accessories. Ayan, oh. So, saan ba yan? Dito maganda, oh. Ito yung nahanap ko, eh. So, magkano? $6.99. Tapos meron din silang ganito mga lots. $15.99. So, medyo may kamahalan. Pero, maganda rito yung quality nila, eh. So, may mga ganito rin sila, oh. $64. Ayan. Maraming pagpipilian mga lots. Tsaka meron din silang mga chrome ba tawag nito? Ayan. Baka makabili tayo nito. Diba? Dami dito. Ano kaya magandang bilhan? Ayan. Uy, magkano to ah? May pula rin, oh. Ito, may mga ganito rin sila mga lots, $29.99. So magandang klase siya, no? Hindi kagaya dun sa mga Walmart, sa Canadian Tire. Hindi ka naman sinisiraan, pero dito napakaganda yung quality niya. Meron din silang mga ganito. Yan. Ganda mga lods. So, nabili na tayo mga lods, no? Ang tawag dito. Ito lang nabili natin, no? Parang sticker sa sasakyan. So, doon na tayo sa bahay lagay nito. Uwi na tayo kasi mainit. Alright. So, ito yung nabili ko mga lods. Limited. Tapos, itong sa kabila. Lagay ko sa likod. Bali, dalawa lang nabili ko. So, ang nabayaran ko is $44. Kasama yung tax. So, medyo may kamahalan, ano? So, bagay, parang ano siya. Maganda yung quality niya. So, addict tayo sa mga ganitong accessories ng sasakyan, eh. Kaya, ayos lang. So, uwi na tayo sa bahay mga lods, ano? Papahinga pa tayo. Kasi mamaya, papasok po tayo sa part-time. So, tara. A few moments later. So, nagkabit lang ako ng yung binili kong accessories ng sasakyan mga lods. Bali, nagbihis lang ako ng t-shirt kasi medyo mainit talaga. So, naikabit ko na, ano? So, hindi ako magsisi na, ano, maganda naman. Para sa akin, maganda. Pakita ko sa inyo kung anong naging hitsura ng binili kong accessories. So, yan yun mga lods, oh. Yan, oh. Limited. Diba? So, ayos. Mas lalong pumugi. Tapos sa likod naman, siyempre para gabayan tayo ni Jesus, naglagay rin ako dito ng ito. Diba? So, ayos mga lods, no? Para sa akin, ayos. So, ayun. At least, mahilig talaga ako sa accessories ng sasakyan. So, paunti-unti lang kasi medyo may kamahalan. Yung dalawa na yun is umabot ng $44. Kasama na yung tax. So, medyo mahal din, no? Nagbinta tayo ng bote worth $17. Tapos, binili natin ng accessories na worth $44. So, magkano lang dinagdag natin mga lods, ano? So, ayos. So, maglagay rin ako dito ng parang, kasi ayaw kong magasgas to. So, paunti-unti lang muna, no? Kasi wala pang budget. Medyo may kamahalan yung accessories mga lods. Pa-summer na kasi dito, I mean, spring na, tapos malapit na mag-summer, medyo mainit na. Kaya, pwede na tayo maglagay ng mga kung ano-anong accessories dito sa ating bagong sasakyan. So, ayun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel mga lods, no? Please consider to subscribe. Ipagpaumanin nyo at bihira lang ako makapag-upload ng vlog, ng video dito sa aking channel. Gawa ng sobrang busy natin. So, dito ko na siguro tapusin tong video na to. Pwede rin kayong mag-comment sa akin kung anong gusto nyong i-vlog natin para may idea tayo. So, hanggang dito na lang siguro tong vlog na to mga lods. At
magpapahinga muna tayo. So, hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe, like itong video na to para mas lalo tayong lumami dito sa ating munting channel. So hanggang dito na lang mga lods, no? Kung saan man kayo naroroon, ingat po kayo and God bless everyone. Bye for now.